Totoong dahilan bakit hindi kinuha sa NBA Summer League si KQ. Heto kasi ang gustong ipagawa sa kanya. Tara, kwentuhan! Kung usapang skills, walang duda na si KQ ang isa sa mga best up-and-coming superstars ng Asia. Pero number one reason mga idol, medyo challenging yung fit niya sa NBA positioning. By that, ibig ko sabihin, sa height na 6'6", 6'7", masyadong maliit si KQ para gawing big man o forward sa NBA. At masyado naman siyang mabagal para gawing gwardya. Kung matagal nyo siyang sinusubaybayan, mapapansin nyo na hirap si KQ mag-create off the dribble kapag mas malaki at mas mahaba ang bumabantay. Usually, early pick up kagad ang bola. Tapos kung titignan, mataas masyado mag-dribble itong si KQ. Madaling agawan ng isang NBA-ready defender. Kaya siguro ito ang isa sa mga rason bakit hindi siya kinuha kahit magaling na bata mag-create ng tira. Sa depensa naman, mas sanay si KQ na dumepensa sa shaded area sa UAAP, FIBA at KBL. Pero sa NBA mga idol, tandaan natin, kadalasan nasa perimeter ang mga matchups at dito siya mahihirapan. Ang mga perimeter players sa NBA ay mas mabilis, habang ang mga big men ay mas malaki at mas athletic. Sa ganitong setup, walang natural possession si KQ sa depensa, kaya nagiging liability mga idol. Ang tanging pagkakataon na epektibo siya sa defensive scheme ay kung naka-zone defense ang kupunan. Pero sa NBA mga idol, madalas man-to-man ang setup. Wala itong halong hate mga idol. Kilala at ina-appreciate ng NBA scouts ang talento ni KQ. Pero yung ilang kahinaan sa laro niya, mga tinatawag nating loopholes, ay naging deal breaker. Bukod pa dito, may iba pang factors tulad ng huli siyang nakarating sa Amerika, kulang sa exposure, at oo, maaaring may bahid din ng racial bias kahit ayaw man nating aminin. Pero ang pangunahing dahilan talaga ay yung kakulangan sa fit at readiness sa NBA style of play. Pero hindi ibig sabihin ito ay wala na siyang chance. In fact, may isang direksyon na pwedeng magbukas ng pintuan para sa kanya. Dahil hirap sa dribbling sa NBA level, dapat maging magaling siya na off-ball player. Mabilis, matalino, gumalaw without the basketball. Because after all, ang dahilan bakit napukaw niya ang pansin ng mga NBA scouts noon ay sa kanyang 3-point shooting. Yung mga tipo ni na Duncan Robinson, Kyle Korver, Matt Ryan, di naman sila ang mga magagaling na dribbler sa NBA. And they are not great defenders either, mga defensive liability. Pero ang galing nilang gumalaw na wala ang bola. Nakakahanap ng open space tapos automatic sa tres. Nasisira ang depensa dahil sa off-the-ball movement nila sa opensa. Kaya kinuha sila sa NBA. Pagdating sa NBA mga idol, it's all about kung paano gampanan ang role mo. And the art of moving without the ball is the most dangerous skill a shooter can have in the NBA. At eto, yung magiging ticket ni Kevin Kiambao para makapasok ng Summer League at kumpala rin ng NBA. Kaya kayo mga idol, comment the Philippine flag if agree kayo na balang araw, mabibigyan din si KQ ng chance sa Summer League. Comment down below mga idol, doon tayo magpatuloy ng ating kwentuhan.